Auntie Claire, nadulas, nataranta dito sa tanong ng reporter. Sabi na nga ba, no? Itong Auntie Claire na to, makasagot siya. Tama naman yung ibang kapangatwira niya, no? Pero, bigat-bigat mo naman sa susunod dahil spokesperson ka. Ito ay ang sagot mo ay yun ang stand ng Pangulo, no? Ang sagot mo, ito yung batayan ng taong bayan kung paano sila uusad, no? Paano sila magsisimula lalo sa baha, no? Eto tignan niyo, sabi ba naman niyo, tingnan niyo kung tama to sa logic ninyo ha, sa pangunawa ninyo, sa pangnamnam ninyo ha. Kapansin-pansin ang bilis na humupa ang tubig ng baha. Parang gusto niyang palitawin, mas maayos na ngayon kaysa dati. Ma'am, ganito kasimple yan. Talaga naman mabilis humupa ang baha eh. Ang problema ng taong bayan, yung baha, hindi yung pagbilis ng humupa. Yung iba iba yung sinasabi mo, parting Bulacan yun. Yung kung saan, ang baha umaabot ng 9 na buwan, 1 taon, minsan permanent na. No? Yun. Pero yung pagbaha talaga, mabilis talaga humupa yon. Ang problema, yung mabilis na humupa, mabilis din magbaha. No? Kaya mabilis magbaha, ma'am, dalawa lang. Either na basura or ghost project. Yeah? Siyempre, malamang sa malamang ghost project yon. Kasi sa ghost project po, nandun na yung pagkakalkal ng basura sa ilog. O kaya dun sa pangakanal o drainage system. No? Ano dun? Ikaw gagawa ka ng proyekto ng pang-control. Pang-control saan? Saan? Sa tao? Hindi. Saan? Sa mga tao na kumakanta? Ipapakulong mo? Hindi. Pang-control sa baha. No? Yung pang-control sa baha na yon, hindi yun hindi lang basta yung salita. Yun pwedeng pinakamalit na kasangkapa. Ito lilinisin mo yung drainage system. Papalitan mo, huhukayan mo, gagawa mo ng malaking drainage system, tapos may mga harang na malaki sa mga ilog para pag umapaw yung ilog, may sasalong pader na malaki. At yung pader na yun, hindi dapat ganyan kanipis. Dapat malaking-malaki yun at purong simento. No? At hindi tumatagos yung tubig. Yun ang mga ghost project. Isa yan sa mga drainage system na at mga project na kailangan ipundar ng gobyerno. Nasabi ni BBM noong nakaraang SONA, ghost project. No? Kaya nga nagkaroon ng investigasyon no? Ngayon, wag mo pa sasabihin na mabilis sumupa ang tubig at baha. Dahil mabilis po lumaki ang baha. Dahil sa pag-ulan po ng 2 oras o 1 linggo na ulan, bumaha sa isang lugar na sa loob ng 30 minutes. Sa loob ng 30 minutes, marami na matay. Tandaan mo yan, marami na mamamatay. Marami na naapektuhan, marami na sirang ari-arian. Tandaan niyo, ma'am. Halimbawa, ikaw, yung appliances mo, nalubog sa tubig, sa tingin mo, mapapakinabangan mo pa yon? Hindi na. Tatapon mo na yon. Halimbawa, kung TV, sino ba uunahin mo? Yung mga bunso mong anak, yung mga anak mo na maliliit pa o yung TV nyo? Sino sasalba mo? Ikaw, sino sasalba mo? Pag rumaragasan na yung baha, biglang apaw yung malaking tubig. Sige nga, siyempre hindi mo na alalanin yung mga TV mo, yung rep mo, yung dispenser mo, o ano man ang gamit mo sa bahay, hindi mo na aalalahanin lahat yun. Pamilya mo at ikaw ang aalalahanin mo. Ibig sabihin, sa loob ng 30 minutes na yon, ma'am, maraming na apekto ang kinabuhay ng tao, misang buhay pa nawawala. Kaya wag mo sasabihin kapansin-pansin na mabilis sumupa ang baha. Ibig sabihin, baha pa rin. Hindi inamin mo baha pa rin. Di ba? Kanino? Kagagawa nino? Kagagawa ng Duterte? Hindi kagagawa ng Duterte. Dalawa yan. Una, malakas talaga ang ulan. Talagang nabaha talaga. No? Pangalawa, may dahilan kaming manisi. Bakit? May ghost project talaga nawala. Ma'am, meron talaga. Sana tinalakay mo din yan. No? Pero malamang hindi tatalakayin niya. No? Punta tayo ngayon dito sa mismong usapin kay Auntie Claire. Pakinggan nyo, namnamin nyo yung mga sagot ni Auntie Claire kung tama. Tama naman yung iba, walang problema. Pwede bang Yusek Claire, mag-ano lang po ako na yung ating pong mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami po nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak. Okay, Balintawak. Wala namang baha dyan. Napanood ko rin yung fake news na yan. Nitong nakaraang araw. Which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. Tama yan. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong Ba't mo sinasabi yan dyan sa oras na yan? Huwag naman siguro palitawin na lahat ng bagay na parang fake news. Huwag paniwalaan basta-basta. Huwag mo naman sanang isipin na lahat ng tao dapat malito. Isipin muna na fake news yan bago maniwala.
Yan sa Balintawak lang yan, sir. Isa lang yan na fake news na hindi talaga nagbaha dyan. Pero almost mga ibang lugar, binaha. At hindi yun ang fake news. Di ba? Yan yung mga oras na dapat di mo binabanggit dyan. Kasi nagkakaroon ng pagkalito yung tao. Kasi baka isipin ng tao, baka fake news yung sa aming lugar. No, wag ganun. Comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami po nag-post ng ganoon. So, sana po yung ating mga kababayan iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isineshare. Totoo naman yan. Totoo siya sabi niya. Talagang okay yung mensahe niya. Pero dapat hindi mo dyan sinasabi sa lugar niya kasi ang taong bayan baka mapaniwala. Dahil ang taong bayan ngayon mapaniwalain yung iba. No? Baka sabihin, baka ituring lahat ng baha fake news. Masama kasi yun eh. Ang lahat ng baha ituring mong fake news. Wala yan. Walang baha dyan. Yung pala pag uwi mo, baha na. Yung pamilya mo lunod na. No, may nagbalita, baha dito. Hindi pa naman baha. Yung fake news yun. May nagbalita, baha dito. Huwag kayo maniwala dyan, fake news yan. Yung pala lugar mo talaga baha na. Yung anak, yung mga pamilya mo, lunod na. Di ba? Kaya hindi binabanggit yan sa sensitive part ng usapin, sir. Dapat di mo binanggit yan dyan kasi nalilito yung tao. Hindi niya alam tuloy kung kanino siya maniniwala. Ang iisipin ng ang mga taong Pilipino, fake news pala yun. Paano yan? Paano mo fake news pala nakikita namin. Dapat di binabalita sa mga ganyang lugar sa sitwasyon na yan. Hindi sa usaping baha. Huwag muna yan. Dapat ipinas mo muna yung ganyang usapin na mayroon kang fake news na nalaman. Oo, magaling ka, nalaman mo may fake news yan. Pero hindi kayo usapan ngayon. Maging matalino tayo. Yun na dapat, natin, sir. Maging matalino tayo sa pananalita. Para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating po. Hindi, yun ang nalito sa sinasabi nyo Dapat di yan sinasabi niya sa oras na yan. Bayan. Kasi marami yung naniniwala. Ako meron akong lugar na nakita baha, may picture baha. Baha talaga. May isang vlogger na nagkakalat, sabi, wag daw paniwalaan to. Kasi last year pa daw yung baha na yun. Ngayon, nagtanong ako, teka muna, kayo ba ako maniniwala? Sa mainstream media o sa vlogger nagsabi, wag daw paniwalaan nyo kasi last year pa daw yung picture. May ganon. Yung sinerge ko talaga sa pinakapagkakatiwalaang source, baha talaga. Baha naman pala talaga ba't may nagkakalat ng ganito, di daw baha? At hindi mini-mainstream media. Delikado. Paano kung halimbawa yung mga tao doon sa lugar na nagtatrabaho, hindi nila alam bahan ng pamilya nila? Yan sabi ko sa inyo, nagkakaroon ng pagkalito. Iisipin ng tao, fake news lang yan. Bago tayo magtapos sa ating mga panauhin, meron lang po tayong katanungan kay Chairman Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig, baha sa ibang lugar. Ano po yung nakita na cause usually? Hindi na sinasabi yan. Sir, sa tagal-tagal po natin nakikita na pagtaas ng baha sa lugar, ano pinagkaiba? Hindi mo na dapat sinasabi yan yung nakaraan. Yung ngayon ang ayusin mo. Kasi para mo gustong palitawin, parang ganito. Sir, ano ba mas maganda yung nakaraan mong pagkatao o yung ngayon? Para wag ganun, sir. Alam mo talaga pag nagkokos ng galit yung isang pananalita ng isang tao, no? Nagkokos. Magkokos talaga ng galit pagkabahabahagi ng mga Pilipino sa isang salita mo lang. Dapat umayos ka sa isang salita mo. Meron po bang structure na nakaharang o purely basura? Well, combination po siguro, Yusek Claire, kasi marami pa rin po tayo mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay. Okay. At doon nga rin nga po sila nagtatapon ng basura. Yan ang mali. Mga kababayan ko, kayo dyan sa mga mahihirap na lugar, sa mga kahit sa subdivision, may bulsa tayo sa likod ng pantalon o kaya short. Pag simpleng candy, simpleng inunuman ng milk tea, inunuman ng mga soft drinks na huwag nyo na itapon. Huwag nyo itapon sa kalye. Kasi isipin nyo, ako na naman nagtapon may tagawalis naman Oo, nawawalis yan yung iba. May hangin. Nahahangin yan, nadadala sa drainage. Pag umulan, din sa drainage. Sa loob ng 3 araw lang, 1 linggo, kung ang katwiran ng bawat isa ay wala naman Ako na naman magkatapon na to, wala to. Madami yon, libo yon. Libong kalat din ang matitipon. Gaano karami yon? Huwag kayo magtapon lalo sa mga kayo nandiyan sa mga mahihirap na lugar, huwag kayo magkatapon sa ilog. Grabe ginawa niyong basura yan 'di ba?
Huwag ganon. Makisama kayo. Sa inyo din babalik yan. Tama rin naman ang gobyerno eh. Kaya tayo binaba dahil sa basura eh. Totoo yan. Ako nakita ko sa isang lugar namin dito sa street namin. Sa street namin medyo doon sa isang pa-curve na street na gano'n, may pa-curve, may pa-curve. Bakit kaya baha, ganyan kakapal na baha o? Pero konti lang naman, hindi naman ganun karami, hindi naman bumalawak. Isang pa-curve lang ng gano'n. Yung pala, may kanal doon na nababarahan ng basahan. 'Di ba? Tinanggal ng kapitbahay namin, yung doon sa bahay na yon, tinanggal. Tapos hindi yun nagbabaha. Simple lang yun basahan lang yun, nakabara, maliit na basahan lang yun What if pa kaya pag maraming basura? 'Di ba? Nagbabaha talaga, no? Pero yan ang isa sa mga cause ng ilang baha, yung basura na yan. Pero syempre, hindi mawawala pa rin yung 1 trillion na flood control issue na dapat imbestigahan kung saan napunta. No? Dito hindi usapan kung nagbaha o hindi. Ang usapan dito na patunayan may kinuhang pera. Palagay mo, no? Palagay mo yung lugar mo hindi na binabaha. Very good. Hindi na binabaha, okay na. No? Pero hindi mawawala ang katotohanan, may nawawalang pera, 1 trillion na para sa ghost project. Para sa baha at ghost project na ngayon. No? Yun ang pinaka na isiseto Rodante Marcoleta na maimbestigahan. No? At yun dapat ang imbestigahan talaga ngayon. Hindi lang impeachment trial ni Sara na yan. So, sama-sama na po yan. Pero meron din po, like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa Along EDSA. Nung amin pong sinuri, may isang pipe ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage na pag may basura po, naiipon din. So, kaya uso yan sa mga drainage. Ando doon yung mga yung mga hose, andun yung mga ginagawang gripo, nakaharang sa dadaanan ng butas ng drainage. Naiipon yung mga dumi, mga dahon. Kasi wala nang natatapon ng basura, pero yung mga dahon ng puno, kasama yun eh. Kasama sa basura yun eh. Pero yung dahon ng puno kasi, after mga 2 weeks, natutunaw na yan. Pag yan nasama sa tubig, magbilang ka na ng mga weeks, tunaw na yan. Kaya okay lang yan, nagiging lupa yan, yung dahon na yan. Diba? Pero yung mga plastic, yun ang masama. Test po namin yung basura, kaya po siguro itong nakaraan, despite the rains, hindi po tumaas yung tubig sa Main Avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe na kung pwede po ay alsin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage para po hindi ma-obstruct ng daloy po ng tubig. Meron ba kayo nakita, let's say, mga building, structure na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha? Meron din po at yan po ay pinadadala na. Alam na nag-usap eh. Meron ba kayong hindi actual na tanungan eh. Napag-aralan yung tanong pati yung sagot eh. Hartang halata eh. Meron ba kayo nakitang building na nakaharang, nagkukos? May isip mo ba yun? Kung meron talaga. Kung wala naman talaga yung napansin talagang building, meron talagang building, dinaan mo lang sa tanong. Dapat wag gano'n. Nararamdaman ng taong Pilipino kasi yan eh. Dapat yung organic lang, wag yung script. Para paniwalaan kayo sa susunod. Wag ganyan. Notice of violation. Kahit nga po, mag-violate lang noong easement rule po natin na at least 3 meters, pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na dapat ang gobyerno po ganito lang turuan ko kayo mga taga-gobyerno turuan ko kayo. Kung bimbis na magbigay kayo ng mga ayuda, pamigay nyo pag eleksyon yung pera, kung ano-ano, etc. Kung nananakaw lang yung pera, bakit di kayo mag-budget ng isang basurahan? Basurahan! Tignan nyo yung Japan, kada kanto may basurahan. This is eskwelahan. Ito nila sa mall. Di ba sa mall, minsan sa mall, nagawi ako dyan banda sa hindi ko babanggitin yung mall, no? May malaking mall dyan sa, dyan sa parting, basta yun na yun, malaking mall, napuntahan ko, no? Na yung basurahan nila, kada escalator, sa taas meron. Pagbaba mo, meron naman basurahan. Kasi, pag pumunta kasi sa lugar walang basurahan, tatama rin kayo tapon yan eh. Correct?
Ayaw mo naman hawakan lalo pag mamasa-masa yung basura mo. Halimbawa, ice candy, ice cream. Alangan naman hawakan mo yan. Manggigitata kamay mo, lalagkit kamay mo. Ang gagawin mo, tendency mo, iiwan mo na lang dyan sa lapagyan. Kung saan dyan, di ba? Pero tignan mo sa mall, may mga basura, pagbaba mo ng escalator, tapon mo sa basuran. Non-biodegradable, biodegradable. Nauobliga kang itapon yung basura kasi may basurahan eh. Correct? Correct? Tama? Kumbaga sa isang taon na iihi, wala ka ibang maiihan, yung pader na lang eh. Pero pag may isang portalit dyan, doon ka talaga eh, iihi, okay, pag may CR eh. Tama? Di ba? Sa basurahan dapat gano'n, mag-produce ang gobyerno ng maraming basurahan sa kada kanto na may na basurahan, maliit lang. Sakto mapuno sa loob ng isang araw lang. Kung umapaw, di okay. May aasikaso naman ng mga barangay doon para may obligasyon sila maayos yun. No? Ba tayo gawin? Sabi nila, baka daw nakawin. Ba't ka naman bibili ng plastic? Na mga lata o stainless? Nakawin talaga yun. Ang gawin mo yung bato. Wala nung araw may ganun. Yung bato, nakagawa kang ganun, basurahan na. Nakawin mo, walang problema. Bato yun eh. Simentado. Gawin mo. Tatlo gawin mo. Non-biodegradable, biodegradable. Dalawa nga lang, pwede na eh. Di ba? Nabubulok at hindi nabubulok. No? Kada kanto yan, kada street. Gawin mo. Hindi naman masiguro malaking budget yan. Mas malaki pa yung nakukurakot eh. Totoo yan, malaking bagay yan. Tapos, magpanukala ang gobyerno sa lahat ng eskwelahan. Kasi ito, sa totoo lang ang nagtatapong kadalasan ng basura ay matatanda eh. Yung bata, nagtatapon ng basura, yung estudyante, kasi natuto sa magulang. Hindi tinuturo ng magulang eh. Dapat sa eskwelahan, magkaroon din ng turo na huwag magtatapon ng basura at may matinding kaparusahan dapat mangyayari pag hindi nagtapon ng basura. Tip ko lang sa inyo yan, may matinding kaparusahan ang gagawin. Hindi yung dapat multa eh. Ano yung multa? Ako para sa akin kung talagang gusto nyo umunlad ng Pilipinas, simulan nyo sa pinakamaliit na bagay. Ako hindi naman ako vlogger na lang ako pero naisip ko yan, no. Ang gawin nyo, pagmultahin nyo. Nakita na aktual, mas malaki ang kaso. Pag nakita sa CCTV, tapon ng basura, as a krimen. Pagkukuha ng NBI sa police clearance, kasuhan. Magbayad ka muna ng ticket sa'yo. Bago ako mo ng police clearance. Bakit? Nakita ka tapon ng basura, hindi tatapunan eh. Ganun kasi sensitive dapat. Para lahat madala. Di ba? Kukuha ka ng NBI, ito, may violation ka, hindi po pwede. Bakit? Kasi nagtapon ka ng basura eh. Dapat ganun. Magbayad ka muna na mag-bail ka muna ng 500. Sir, paano mag-a-apply akong trabaho? Kailangan ko ng NBI sa police clearance eh. Wala tayong magagawa. Magbayad ka muna. Magkano babayaran mo? Sir, ito, 3,000 babayaran mo. Ganun dapat katindi, kalupit ang batas. Para wala lang magtapon ng basura, para hindi na sakit sa ulo ng gobyerno yan. Totoo yan. Ayaw niyong gawin? Ang dapat ginagawa niyo na yan eh. Panonoorin niyo naman? Para sa susunod, kukurakutin namin ng pera. Total naman, para sisihin nila yung basura. Ganoon nagiging dahilan ng mga politiko eh. Para isipin nila na pag kinurakot nila yung pera ng kaban ng bayan, ang isipin nila, isisihin nila sa taong bayan. Bakit? Nagtatapon kasi sila ng basura, kaya binabaha eh. Hindi nila alam, pinakcheck sila ng panahon. Kaya nagbabaha, hindi lang dahil sa basura, kundi yung project ay ghost. Di ba? Ang laki ng kurakot ng politiko. Samantalang gagawa kayo ng basura, lagay mo kada kanto may CCTV. May malaking epekto pa yung CCTV. Kada street, wag naman kada street kasi talaga magastos yun. Kada mga kailangan importante. Nagtapo ka ng basura, nahuli ka. Huli ka, damihan ng CCTV. Ano kaganda ng CCTV? Una-una, makikita kung sino tapo ng basura. At pinaka number 1, makikita mo kung sino gumawa ng krimen. Tama? Malino ng CCTV, wag yung mumurahin. Ginagawa ng mga gobyerno, mumurahin eh. Kaya pag nireview yung CCTV, slow motion eh. Hindi kita yung mukha eh. Paano mumurahin? Tinipid. Gobyerno yun Dapat pag gobyerno, wag yung titipirin. Okay lang yung private eh. Maiintindihan mo kaya tinipid yung CCTV kasi wala silang pambili masyado sa CCTV mamahalin eh. Pag gobyerno, hindi naman sa inyong pera yan, pera ng taong bayan, wag yung tipirin. High definition ang bilhin yung CCTV para makita lahat. Hindi ho ba mga kababayan? Tama ba? Lagyan ng basura, kada kanto. Yung ng bato na basura. Kada kanto. Pagkapaliko, mayroong basura. Tingnan mo sa Japan. Kada kanto. Ito, sino nakarating ng Japan dito? Di ba may mga basurahan doon? At kada kanto pa may mga salamin. Yung mga salamin na pagliliko ka, malalaman mo kung sino kakasalubong mo, yung salamin na bilog. O yung ginastosan ng Japan yun. Isang gastusan na naman yan eh. Ayos na eh.
Pag yan nagawa ng gobyerno, yung basura na may tapos sa tamang tapunan, ha? At wala nang dahilan ng politiko para mangurakot, kasi nagiging dahilan ng politiko yan eh. Yung basura na yan, iisipin kasi na isang politiko nangungurakot, mangungurakot anya ako. Kasi pag nagbaha naman, hindi naman isisisi sa akin, isisisi sa mga basura eh. Sisisihin nila taong bayan eh. Nagiging dahilan ng politiko yan eh. Eh kung tanggalin lahat yan, wala silang madahilan. Hindi ba? Isang gastusan lang. Sana maisip niyo yan. Maisip niyo yan. Sa amin pong opinion ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig Hindi, iba na tayo. Ano ang dapat nilang gawin violation. Kailangan lang na natanggal? Ito na, daw po di tayo sa tanungan. Talaga. So, sa lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Hindi, ma'am. Totoo yan sinasabi mo. Huwag magtapon ng basura. Korek ako dyan. Kampi tayo dyan. Pero yung flood control project, ma'am, yun ang totoo na wala talaga. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sufa na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba, na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat Hindi, po tayo ay dapat Ma'am, easy ka lang. Totoo naman talaga gobyerno may kasalanan eh. Ha? Hindi lang taong bayan eh. Kasi napatunayan yung flood control goes, ma'am. Kasalanan ng gobyerno o hindi? Ba, kailangan naman kasalanan pa ng mga ano yan. 'Di ba? Kasalanan, may goes eh. Yung bang congressman na nangangasiwa doon na pangalanan eh, kasangkot hindi. Di ba mga kababayan? Kaya yung taong bayan nakatingin din sa gobyerno kasi may kinurakot ang gobyerno. Ma'am, 1 trilyon nawawala. Wag mong palitawin na basura lang. Pangit yon. Oo, isa sa mga dahilan na buwabaha ay basura. Tama ka dyan. Pero iilag mo, iiwas mo ang gobyerno na wag lang masisi, mali ka dyan. May 1 trilyon nawawala, ma'am. Wag kayong magmalinis. Kumilos para dito. Maraming salamat po kay MMDA Chair Don Artes, Pag-asa Admin Nathaniel Servando, and OCD ASEC Lawrence Mina. Maraming salamat po. Tanungan na. Okay na. Salamat at nakapagbigay po tayo ng paliwanag sa ating mga kababayan. Tanong na, bilisan na. Para hindi na natin sila maistorbo kasi marami pa po silang gagawing trabaho. Maraming salamat pong muli. Opo. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Game. TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, what was the reaction of the president when he learned about the request of US to extradite Pastor Apollo Kibuloy? Opo, nakausap po natin Yan, i-extradite si Pastor Kibuloy. Pakinggan yung sagot ha. kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Yes, tama. Pero Tama yun. Pag-aralan mabuti. in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para Yes. Dapat ang magiging desisyon dyan, isa lang. Ha? Huwag niyang ibigay si Pastor Kibuloy. Ha? Siya nagsabi, si Pangulo, may soberanya tayong iniingatan. Pinalagpas na namin na nga yan kay Duterte. Pumayag siya makuha eh. At di ba nabuking niya na nagpapahuli kay Bato, si Bonget din. Soberanya pa rin ang pinag-uusapan doon, hindi si Bato. Di ba? Sana ito wag niya ibigay si Kibuloy. Siya, may batas diyan na siya pwedeng masunod. Can you enlighten us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though the pastor is facing criminal liability or criminal case here in the Philippines? Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US. Yes, may tinatawag na US extradition treaty na sinang-ayunan ng Supreme Court. Totoo yan. May ganyan talaga yan. Pero dapat may kumpletong ebidensya, due process, alam ng DOJ sa kanang korte. Kung kakampi nila DOJ, wala tayong magagawa. Pati sana ang korte, wag naman.
'Di ba? Pero ang desisyon niya nasa Pangulo pa rin. Kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa US. Hindi. Hindi pumayag si Pangulong BBM diyan, nasa sa kanya 'yon. Nakalimutan mo sabihin. No, may ganyan, nasa sa kanya pa rin 'yon. No? Kaya pag-aralan nyo. Hindi niya pwede kahit hindi na pag-aralan niya, abogado ka, di mo alam 'yon. Ako nga alam ko, vlogger ako eh. 'Di ba? Pwede nyo hindi ibigay yan, 'di ba? Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos Yan. na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung sino po yung mga nasa likod at ano pa po yung mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Oh, di na sinungaling. ang 'di ba, ang kwento nga doon, si Sandro daw pumunta sa Malacanang kasama tatay niya para manghingi ng suporta sa Malacanang sa panahon ni Duterte. Kaso may hinihingi daw yung Malacanang sa kanila na isa sa kondisyon daw susuportahan sila bilang presidente si Bonget, dapat sila Duterte daw mamimili ng executive, ng speaker, ha? Hindi kami naniniwala. Unang-una, ayaw nga ni Pangulong Duterte diyan kay Marcos. Bakit pa siya hihingi ng kondisyon para sabihin lang, sige, sa isang kondisyon, susuportahan namin. Kami mamimili ng ES, kami mamimili ng speaker, kami mamimili ng SP, no? Kami mamimili ng secretary. Bakit pagkukondisyon ayaw nga niya kay Marcos? Walang pag-uusap, ayaw ko dyan kasi weak leader yan, sabi ni Pangulong Duterte. Ha? At sino ba ngayon ang nag-uupo sa gobyerno ngayon? Sino namimili ng uupo? Ang Duterte ba? May kapamahalaan ba ang mga Duterte ngayon sa gobyerno? Wala. Kinulong nga si Tatay Digong eh. Ma'am naman. Wag namang ganyan. 'Di ba? Wag namang ganyan. Sabi ng tatay niya, hindi daw sinungaling si Sandro. Talaga ba? Bakit niya sinagot? Kasama siya doon 'Di ba sa Malacanang kasama siya doon? Siya nanghihingi ng endorso ng Malacanang. Ba't niya sinagot? Ba't sinabi niya, yan si Sandro, hindi sinungaling yan? Dapat sinagot niya siya na yung tinatanong mo eh. Ba't di siya sinagot kung totoo ba? Tanungin mo si Mr. President, totoo ba yon? Nakasama ka doon, na sinasabi mo na may nanghihingi ng kondisyon makapalit ng endorso ng Malacanang nila Duterte. Then siya sinagot na niya na totoo yun, sasabihin niya pa, si Sandro hindi nagsisinungaling. Di ba? Pinapaligoy-ligoy niya pa na tayo na itong mga to. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Hindi kami naniniwala kung yun ang binigay ng mensahe. Galing pa pala sa Pangulo. Sabi niya, wala daw siya kinalaman kay Bato eh. Bandang huli, umamin din kayo. Gusto nyo, maniniwala pa kami sa inyo? Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sige po. Okay, sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV. Tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unit team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unit team. Ano po yung comment po ng Palace po o ni Pangulo po doon? Sa ating palagay, Okay. nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos
ang sitwasyon Okay? Alin kung yun? bakit niya yan nasabi. Okay, alin yun? At makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi Ikukulit na naman yan. Ikukulit na naman yan. Ang layo ng connect. ng Vice Presidente. Nako, ayan na naman. Tingnan mo ha, ang layo. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands. Ano mga demands ni Sara? Wala naman ah. Alin? Sino ba nakaupo ngayon sa kapangyarihan? Kayo na susunod ah. Na maaaring hindi napagbigyan. Hindi na pagbigyan. Alin? Alin yan? Wala yan, ma'am. Wala sa umpisa niya. Ngayon lang yan. Alin yan hindi na pagbigyan si Sara? Wala naman ah. May hiningi ba si Sara kapalit na lahat? Wala naman ah. Ma'am, nakasubaybay kami. Walang ganyan. Ulo. Huwag mong sasagutin niya para masagot lang yung tanong ng reporter. Huwag ganyan, ma'am. Dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga. Oh, di ba napagbigyan siguro? May siguro pa eh. No? Wala na, umamin ka na ang baha umuhupa. Kaagad. Ibig sabihin, may ghost project, kaya binabaha. Huwag mo sabihin, umuhupa kaagad. Di ba? Makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga Tamo utal-utal. Nagkanda utal-utal. grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan Ano matili? Ano may grupo na gusto manatili sa posisyon? at kontrolin ang Pangulo. Hawakan at kontrolin ng Pangulo? Walang ganyan! Ano ka pa? Ma'am! Ma'am naman! Sino ba nangungontrol ngayon? Sino ba may hawak na posisyon ngayon? Sino gusto kumontrol sa Pangulo? Wala naman ah. Destabilization, mayroon mga ilan na Marcos resign. Pero hindi naman destabilization yun eh. Bahagi ng demokrasya yun eh. Meron talaga na puipinsala, iba lang. Pero sabihin mo, agawin ng posisyon, na ano, wala. Walang ganun. Sabi niya ni Sara eh, gusto ko manatili si Marcos matapos ang kanyang termino. May sinabi ba si Sara na, utusan ni Sara, sige, ibaba na si Marcos, mag-resign ka na. Wala naman ah. Gusto nga niya manatili para makita ugali ni Marcos eh, sabi niya. Sino sabi? Sino ba galit sa kapangyarihan ngayon? Sinakaino ba lahat ng posisyon? Sino gumagamit lahat ng ahensya? Sino inutusan para harangin yung rally ng INC? Hindi yung totoo lang. Ipakulong lahat. Gipitin yung mga nag-iimbestiga. Sige nga. Ayun naman, ma'am, oh. Sino ba yung may usapan na sabi ni Amy, no L daw, no election? Sino ba? Sila Sara ba? Sabi niya ni Pangulong Duterte, ayaw niya manatili sa Malacanang ng ganyan katagal eh. Etong mga to, pag nakaupo sa Malacanang, ayaw na bumaba, sabi ni Pangulong Duterte. At hindi yun pinayagan ni Pangulong Marcos Jr. So dun natanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good afternoon po, Yusek. Now, in an interview last week po, Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po, saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, Tama, totoo yun. walang listahan ng pangalan. Your reaction po? Ako natawa. Hindi ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. Marami na ang humanga Marami na humanga. Kayo lang mahanga. at ipinakita na sang-ayon sila kung ano ang stance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya. O, ayan na kung ano isa ng soberanya. Ang isa ng Pangulo, hindi susuko ang soberanya. Bakit si Bato? Sabi mo nakaraan still. Di ba? Ibig sabihin, siya nagpapahuli kay Bato. O, asan ang soberanya doon? Kayo naman, Kung paano natin ipaglalaban ang soberanya. proteksyonan, especially ang ating karapatan sa West O, Philippines. pag West Philippines, si soberanya ang nilalaban, ang pinoprotektahan natin. Pag-usapan China.
Pag-usapan ICC, walang soberanya. Kasi sa kalaban niya papadampot. Ganun ba yon? Tanong ko lang. Ang nakakapagtaka ay wala namang binanggit si Secretary Gibo kung Oh. sino yung mga opisyal On. Na na kung mag-resign. kayo ay hindi sang-ayon sa interes ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ay kayo mag-resign. Oh, kayo mag-resign. Oh, sige. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang na magkapatid ang umalma. Eh, tinanong sila eh. Hindi sila umalma, tinanong sila. Sa Paksilica, tinanong si Sara. Binabati gusto ko sa Paksilica. Eh, tanongin mo si Pangulo kung ano stand niya. Eh, tinanong siya eh. Ay, naku naman. Minsan kasi pagka ikaw ay natutumbok, kahit hindi ka pinangangalanan, most probably ikaw ay nagre-react. Mali. Mali ka dyan. Katwiran mo. Nagtanong eh. May nagtanong eh. Tinutumbok talaga sila. Hindi kahit minsan, hindi naman sila tinutumbok. Hindi ganun. Thank you. Kayo, wala lang tanong mula sa MPisa. Ivan Mayriam, GMA7. May pahabol lang po ako tungkol sa extradition ni Pastor Mm. Kibuloy. Mm. You mentioned two options, two scenarios. Ultimately, sino ho magde-decide nito? And where is the President keen on going? Syempre di ko masasabi kasi sabi ng Pangulo, in a couple of weeks, sa kanya sasabihin, Akala ko ba iningatan yung soberenya? Kakasabi niya lang eh. Pero ngayon nag-iisip ang Pangulo. Eh kung iningatan niya ang soberenya ng Pilipinas, hindi niya idadala si Pastor Kibuloy doon. Hindi siya papayag. Yun ang pag-ingat sa soberenya. Hindi yung mga kaaway lang. Kahit kaaway mo yan o hindi, mortal na kaaway mo yan. Lahing Pilipino yan. Pag dinala mo sa ibang bansa yan, yung soberenya natin sinasanla. Katulad ng ginawa kay Tatay Digong. ano yung pwede niyang stance patungkol dito. So lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. Tama ka dyan. At magdi-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin. Oh, sabi niya yan pag si Kibuloy dinala sa ibang bansa, ibig sabihin si Pangulo ang nagpasya. Baka kasi tanggi nyo eh. Ay, hindi si Pangulo yan. Sabi niya kasi magdi-decide eh. So, ibig sabihin, pag dinala si Pastor doon, nakapag-decide na si Pangulo. Tama? Tungkol dito. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, obviously, the president did not grant the demands of the Duterte camp. Pero ano po yung nakikita ng Malacanang na reason or like end result for why they demanded to choose the executive secretary, the House Speaker, and the Senate President? Ako may sarili ako opinion. Kaya hindi naman Tama opinion niya, hindi opinion ng Pangulo. Sige, pakinggan natin opinion mo. binigay ni Pangulo kung ano yung nasa isip niya. Pero kung tatanungin niyo kung ano opinion ng PCO, pwede akong magbigay. Opinion niya lang Can we have it, ma'am? Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrolin ng Pangulo, maybe, the plan. Anong kontrol ng Pangulo? Wala namang nagkokontrol sa Pangulo, ma'am. Wala. May nagsasabi ba? Iilan lang sabi mag-resign ka na. Pero yung karamihan, di naman sinasabi yun eh. Ang sinasabi yung kakulangan niya. Ang sinisita yung makakulangan niya. Ano ba naman? Pwede naman yun eh. To remove the president. May iilan, tama ka dyan, may iilan talaga na gusto remove yung presidente. No? Pero si Sara, wala namang ganyan eh. Diba? Like what happened before. That's the opinion of PCO, not the president's. No, ilag na ilag talaga, no? Kaya naman talaga eh. Okay, maraming salamat. Pero may mga sinabi si Auntie Claire na talagang totoo naman. At yung iba naman, hindi OA na. Kaya sa susunod, Auntie Claire, ganda-ganda mo pa sa susunod yung pangangatwira mo, ha? Para mas maayos ang taong bayan. Lalo ngayon, ang problema ngayon ng taong bayan, talagang grabe na. Talagang kinakailangan na maayos na kasagutan. Hindi barubal. Yun lang yun, no? Maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang content na napakamakabuluhan, no? Kitang-kita naman po talagang halos siya nagsabi, humupa daw yung baha,
kaagad, di parang sinabi mo may ghost project, hindi lang sa basura. Bakit? Kasi may 1 trilyon na wala sa panahon ninyo eh. Diba? Hindi sa panahon ng Duterte sa panahon ninyo, isang trilyon mahigit po ang nawala. At sabi mo, iba daw ngayon, mas mabilis humupa kaysa dati. So, ibig sabihin, inaamin mo, may ghost project ngayon kung ba't binabaha. Kasi kung may nakita kasi ako isang lugar sa Pilipinas, marami actually, na binabaha talaga dati, pero nung wala silang ghost project, na isa katuparan talaga lahat ng proyekto para sa drainage system, wala na silang baha kahit pansamantala lang Dati, pag umulan ng 1 oras, baha sila gatuhod. Ngayon, kahit umulan na pagkalakas-lakas, ay araw-araw, ulan-ulan, malakas walang tigil, hindi na binabaha sila Yun, ma'am, ang hinahanap ng taong bayan na kaya namang gawin basta walang kurakot. Kaya binabaha, hindi lang sa basura. Ang basura, madaling linisin. Sa loob ng 1 buwan, 3 buwan, palinis mo yan. Ang naglilinis niya, alam ko, LMO. Tama, LMO? Diba, yung mga taga City Hall, mga taga LMO, sino taga LMO? Yun na naglilinis niyan Yan na may manage dyan Hindi ko alam kung ano LMO, basta yun. No? Okay, maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.